Nalalapit na naman ang panahon ng Kapaskuhan. Ibig sabihin, muling bumabalik sa akin ang mga alaalang ayaw ko nang balikan. Ngunit patuloy pa rin akong minumulto ng mga nangyayari noong gabing iyon. Dahil doon, tuluyan nang nawala ang pagkasabi ko tuwing sinasabi ang Pasko. Sa halip na matuwa at magalak na para bang hindi na makapaghintay, ako'y nakakaramdam ng takot. Ayokong isipin na ito ay isang selebrasyon ni maganda sa sarili kong bahay ay hindi ko na magawa. Marahil nakikikain na lamang ako sa mga kaibigan at mga kamag-anak. Ngunit kapag ako na ang nasa sarili kong tahanan, hindi ko na talaga kaya. Hanggang ngayon, kinikilabutan pa rin ako at naninindig ang balahibo ko sa tuwing nakikita kong sumasapit na ang petsa ng Kapaskuhan. Hindi naman ako ganito dati. Sobrang layo ng pagkakaiba. Noon, kapag sinasabi ang Pasko, talagang naglalaan ako ng pera para sa handa. Bukod ba roon, hindi rin nawawala ang pamimigay ng mga aginaldo sa mga kabataan. Inaayos ko rin ang buong bahay. Ramdam na ramdam mo talaga ang Pasko. May Christmas tree, mga dekorasyon, at kung ano-ano pang eksena. Ako pa nga ang madalas napuntahan ng mga kaibigan at kamag-anak, at doon nila sinasalubong ang Kapaskuhan. Sapagkat kapag nakita mo ang bahay ko at mga handang inilalatag ko sa mesa, hindi mo mararamdaman na hindi siniselebra ang Pasko sa amin. Ngunit ano nga ba ang nangyari at nagbago ang nararamdaman ko tuwing sasapit ng Pasko ngayon? Saan ba ito nagsimula? Nagsimula ito sa mga magagandang araw sa pagkakakilala ko sa nobya kong si Nere, ang babaeng nakasama ko sa loob ng 10 taon. Sa universidad, noong kolehiyo kami, doon kami unang nagkakilala ni Nere. Magkaklase kami noon sa kursong engineering. Sobrang magkasundo kami dahil pareho namin gusto ang kursong pinili namin. Sa mga aktibidad sa paaralan, mga takdang aralin at iba't ibang gawain, palagi kaming magkasama. Hindi na rin nagtagal ang aming pagkakaibigan at kalaunan ay nauwi iyon sa pagiging magkasintahan. Talagang sinulit na namin ang aming pag-aaral. Bihira naming maramdaman ang hirap dahil palagi kaming nagtutulungan. Sinigurado naming matatapos namin ang kursong iyon at may mararating kami sa buhay. At nung lumipas nga ang mga taon, nakapagtapos kami. Sobrang pagmamalaki namin dahil nagawa namin iyon ang magkasama. Mahirap pa rin naman ang buhay, syempre. Ngunit mas magaan dahil magkasama kami. Napakarami naming kuha noong graduation kasama ang mga kaklase namin. Kaming dalawa at pati ang mga magulang namin. Lahat ng nasa paligid namin ay puno ng pangarap para sa amin. Marami ang nagsasabing magkasama pa rin daw kami ilang taon pagkatapos ng graduation. Mayroon ding nagbibiro na kapag nagkaroon kami ng anak, handa silang magiging ninong o ninang o mga sponsor. Para bang kami na lamang ang hinihintay na magpakasal at bumuo ng sariling pamilya. Ganoon din naman ako. Nakikita ko ang lahat ng mangyayari sa amin ni Nere. Dahil sobra ko siyang mahal. Ayaw ko mawala siya o mapunta sa iba, sapagkat hindi ko rin kayang makita ang sarili ko na kasama ang ibang babae balang araw. Siya lang ang nakikita kong makakasama ko hanggang sa pagtanda. Nagsumikap kami sa pagtatrabaho. Pareho kaming abala dahil talagang binubuo namin ang aming kinabukasan. Unang-una kong tinulungan ang aking mga magulang. Pinatayuan ko sila ng maayos at magandang bahay. Pagkatapos noon, sinimulan na rin namin ni Nere ang pagbuo ng sarili naming tahanan. Ilang taon din naming pinag-ipunan iyon. Ginugol ang lahat ng pagod at lakas sa paghubog ng aming kinabukasan. Mga negosyong sinubukan, mga alaalang mapait at masakit, at mga pagkakataong kinakailangan naming magpatawad sa isa't isa. Lahat ng iyon ang naging puhunan namin
upang tumagal ang aming pagsasama sa loob ng 10 taon. Hanggang sa sumapit ng Pasko, noon namin nabalitaan na sabay na pumanaw ang mga magulang ni Neri. Ayaw nilang tumira sa syudad, kaya umuwi kami sa kanilang probinsya sa Mindoro. Dahil may sapat naman kaming ipon, hindi namin iniintindi ang pansamantalang pag-iwan sa trabaho habang nagbabakasyon kami roon. Kitang-kita ko ang sakit sa mga mata, kilos at pananalita ng nobya ko matapos mawala ang kanyang mga magulang. Sobrang awa ang nararamdaman ko para sa kanya. Kaya ginawa ko ang lahat ng makakaya ko upang iparamdam na hindi siya nag-iisa. Kahit pumanaw na ang kanyang mga magulang, nandito pa rin ako at hindi ko siya iiwan. Sa biyahe pa lamang, ramdam na ang bigat ng lahat ng kasama namin, ang mga labi ng mga magulang ni Neri. Walang humpay ang kanyang pag-iyak, lalo na nang makarating kami sa Mindoro. At habang binabaybay namin ang daan patungo sa bahay nila, kung saan ililibing ang kanyang mga magulang, wala akong magawa kundi samahan siya sa katahimikan. Parang hindi nauubos ang luha sa kanyang mga mata nun. At sa bawat paglapit namin sa kanilang baryo, lalo siyang humahagulgol. Paskong Pasko noon, hirapan pa sa biyahe. Buti na lang ay naisingit kami. Ngunit may ganoon siguro talaga na kapalaran. Pagbaba namin mula sa sasakyan, sinalubong kami ng mga umiiyak at nagdadalamhating kamag-anak ni Neri. Siyempre, binigyan ko muna sila ng espasyo. Sinamahan ako ng tiyuhin niya patungo sa magiging kwarto namin sa kanilang bahay. Bala ko sanang ayusin muna ang aming magagamit dahil alam kong higit na kailangan ni Neri ang yakap at kalinga ng kanyang mga kamag-anak. Mga taong kapareho niya ng dinaranas na sakit at lungkot. Ngunit bigla akong kinausap ng tiyuhin niya. Ramdam kong seryoso ang pag-uusap namin dahil kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang bigat ng nais niyang sabihin. Para bang may matagal na itong kinikimkim at ngayon ay hindi na niya mapigilan. Mayroon akong kailangan daw na malaman. Mukhang matatagalan kayo rito. Alam kong mahihirapan si Neri na tanggapin ang pagkawala ng kanyang mga magulang, lalo na't sabay silang nawala. Hindi nga rin namin alam kung ano ang dahilan. Alam mo na ba? Pero ano man yon, siguradong mahihirapan si Neri na bumalik sa normal ninyong buhay. Baka hindi ka na rin kaagad makapagtrabaho muli. Sobrang bigat mawala ng magulang. Alam mo naman yun siguro. Ganun na nga siguro, Chong. Baka magtagal pa kami rito. Alam ko naman pong mahirap para kay Neri na agad na bumalik sa normal naming buhay sa Maynila. Siguradong pareho kaming mahihirapang magtrabaho dahil hindi ko kakayaning makita siyang nagduro sa araw-araw. Ayos lang po sa akin iyon. Dito na muna kami mananatili. Ayos lang din po sa akin na samahan si Neri rito, gaano man katagal. Ang mahalaga sa akin kasi kapag bumalik na kami sa Maynila at magtrabaho ulit, nasa maayos na ang kalagayan ng kanyang puso. Walang problema sa akin, Gio. Kahit gaano pa kayo katagal dito, kahit umabot pa ng ilang taon, maganda rin na may tao sa bahay at mas magaan ang buhay dito. Walang ingay ng mga sasakyan, wala ang lahat ng sakit sa ulo. Kung hindi naman kayo maarte, pwede kayong magtanim ng mga gulay dyan. Mayroon din kami mga alagang pato at manok. Hindi rin kalayuan ang lalakarin papunta sa dagat, kaya wala tayong iisipin sa kakainin natin. At kung gusto ninyo ng karne ng baboy o baka, isang sakay lang naman papunta sa palengke. Makakain ninyo pa rin ang mga gusto nyo rito. Wala pong problema sa akin, Chong Harvey. Hindi naman po ako maarte. Marunong naman po akong makisama at kinakain ko rin po ang lahat. Lumaki rin po kasi ako sa lola ko. Pagdating po sa pagluluksa ni Neri, kakausapin ko na lang po siya palagi. Para kahit papano ay gumaan ang kanyang nararamdaman. Kahit pa matagal, handa ko naman pong tiisin at samahan siya. Chong, kumusta po pala dito sa baryo ninyo? Mayroon po ba mga ipinagbabawal o mga dapat tandaan
para wala akong malabag? Sa ngayon wala naman. Alam mo naman ang mga batas sa probinsya, bawal ang mag-iingay kapag tulog na ang lahat ng tao. Kaya nga bawal ang malakas na bedyoke o patugtog sa gabi. Tsaka dapat mapagkumbaba sa mga matatanda dito. Yun lang naman, simple lang. At alam kong alam mo na iyon. Di naman istrikto ang baryo namin. Sige Chong, ayos lang po. Madali lang naman po sa akin ang mga ganitong bagay. Sige po. Aayusin ko lang ang mga gamit namin. Tapos, lalabas na rin ako. Minamadali ko lang ang pag-aayos sa kwarto. Tapos, lumabas na ako. Nakita ko doon si Nere. Nakaupo at mukhang niyayakap ang mga tiyahing matatanda na. Ako naman, humanap ng pwesto at nagmamasid sa paligid. Para bang kinakabisado ko ang lugar. Tinignan ko rin ang kilos ng mga tao. Marami ang dumadating. Sabi ni Tito Harvey, mga kamag-anak daw niya iyon. Halos lahat sa baryo nila ay kamag-anak nila. Siguro, bilang lang sa 10 daliri ang hindi. Kaya lahat ng iyon, tinignan ko at inirespeto ang kanilang presensya. Napansin ko ang mga bagong dating, bandang hapon. Ngunit kakaiba ang kanilang kilos. Alam niyo yung hindi naman sa panghusga, pero para bang mga sila, mga baliw sa kanto na nagpapanggap na matino. Ganoon na ganoon ang astahan nila. Aminado akong nakaramdam ako ng sobrang takot nang makita kong lumalapit si Tito Harvey at umaamba siyang ipakilala ako sa mga iyon. Ngunit wala naman ako magagawa dahil pamilya sila ni Nere. Sobrang pinagmamalaki ako ni Tito Harvey doon. Sabi niya, malayo na raw ang narating namin ni Nere sa buhay. Engineer daw ako at karespe-respeto. Mayaman nga raw. Natatawa ako noon dahil nahihiya ako. Pero wala akong magagawa. Iyon na rin ang naging sagot ko sa hindi komportableng pakiramdam sa mga tingin nila sa akin. Alam niyo yung nakangiti naman sila, pero ang mga titig nila parang nilalamon ka ng buhay. Ganoon na ganoon ang datingan. Pagkatapos ng interaksyon namin, pumunta sila sa pwesto ni Nere. Tinitignan ko iyon. Napansin ko na hindi rin komportable si Nere sa kanila. Pero dahil matagal na silang hindi nagkita at kamag-anak rin, at dahil nagpapakita iyon ng pagluluksa sa pagkawala ng kanyang mga magulang, kitang-kita ko kung paano napilitan si Nere na tumayo at yakapin sila isa-isa. Kilala ko ang nobya ko dahil ilang taon na kaming magkasama. Si Nere hindi rin pala komportable. Para bang ayaw din niyang makihalubilo sa kanila. Bumalik siya sa pwesto niya. Parang may gusto pang ibulong ang isa sa mga dumating. Pero iniwasan niya. Tapos nito, lumapit sa kabaong ang mga iyon. Nakangisi sila sa nakakatakot na paraan at nagtingin-tinginan sa isa't isa. Nang makita iyon ni Tito Harvey na nakatingin ako at parang naguguluhan, agad niya silang tinapik. Tapos umalis sila sa harapan ng kabaong at kumuha ng pagkain. Takang-taka ako kung ano ang ibig sabihin noon. Subalit wala naman ako sa posisyon para manghusga. Lalo na unang beses ko palang silang nakita at hindi ko rin talaga sila personal na kilala. Hanggang sa sumapit na ang gabi noon. Marahil doon lamang nagkaroon ng pagkakataon si Nere na harapin ako. Dahil pagod na rin siyang makihalubelo sa kanyang mga kamag-anak at gusto na rin niyang kahit papano ay luminaw ang kanyang isipan. Naglakad-lakad kami palibot sa baryo nila. May mga iilang Christmas lights mula sa malayo. May mga batang nangangaroling. At ilan sa mga bahay ay maririnig mo ang mga paghahanda. Ang tawanan, ang hagikgikan na tila ba masaya ang lahat. Samantalang kami, nababalot ng lungkot. Kinausap ako ni Nere at humingi siya ng paumanhin dahil nadamay pa raw ako sa malungkot na Pasko.
Sinabi ko sa kanya na hindi ako malungkot dahil kasama ko siya. Na habang buhay ko siyang sasamahan sa hirap at kahit sa pinakamabibigat at pinakamasakit na bahagi ng kanyang buhay. Maghahawak lang kami ng kamay habang pinagmamasdan ang buong baryo. May kakaibang ginhawang dala iyon. Isang pakaramdam na kahit papano ay nakakagaan ng dibdib. Makakabawi pa naman kami sa susunod na Pasko at sigurado akong wala nang magiging aberya. Gio, nandyan ka ba kahit gaano pa ako katagal na manatili rito? Sasamahan mo pa ba ako? Bala ko kasing magtagal. Hindi ko ba kayang harapin muli ang mundo? Gusto kong maramdaman ang presensya ni nanay at tatay. Dito ako lumaki at mas ramdam ko sila rito. Kahit iwan mo muna ako dito, ayos lang. Kahit bumalik ka na lang kapag kailan mo gusto. Ayoko naman masyado kapag madamay sa problemang dinadala ko. Mahal, nako, huwag kang mag-alala. Gusto ko rin namang maranasan ang buhay sa probinsya. Magkasama tayo rito. Kahit isang taon, Neri, isang taon lang tayo dito. Pagkatapos, babalik tayo sa Maynila. Siyempre, nararamdaman ko kung gaano ka kalungkot. Ayaw kong bumalik sa dati kong buhay na wala ka. Ilang taon na tayo. Kakayanin ko ba na mag-isa lang ako doon? Siyempre, hahanap-hanapin ko ang presensya mo. Baka nga araw-arawin ko pa ang pag-uwi ko rito, di ba? Napakaswerte ko talaga sa'yo. Tuwang-tuwa siguro si nanay at tatay kung nakikita nila ako ngayon. Alam nilang kahit wala na sila, hindi ako pababayaan dahil nandyan ka. Alam kong kaya mong tanggapin ang lahat ng nangyayari sa atin at kaya mo ring yakapin kung ano man ang haharapin natin sa buhay. Sa ngayon ay sobrang swerte ko. Basta promise ha, isang taon lang tayo dito. Tapos aalis na rin tayo kapag magpapasko na ulit. O ano, sa susunod na taon na lang tayo umuwi. Sa bagong taon pwede ba? Oo, sige. Sabihin na natin ganon. Alam ko namang maintindihan iyon ng mga magulang ko. At sana, sa muli nating pagbabalik sa Maynila, buntis ka na. Para mas mapabilis na rin ang proseso ng kasal natin. Gusto na talaga kitang magiging asawa. Tanggap ko ang lahat sa'yo. At alam ko rin ganoon ka rin sa akin. Sobrang gaan ang loob ko sa pagbayag. Pagkaramdam ko, sobrang masisihan ako at hindi ako magsisisi. Kasi yung mga makakasama namin doon sa bahay, sobrang babait. Parang wala kaming magiging problema. Komportable ako makagalaw at hindi nahihiya. Kahit bago pa lang ako doon at hindi sa amin ang lugar. Bukod doon, matututo rin ako makisama. Kasi sa probinsya, salo-salo lagi, di ba? Hindi kagaya sa Maynila na kahit magsarili ka ay walang problema. Lumipas ang dalawang magkasunod na selebrasyon, kasabay na rin ng paglibing ng mga magulang ni Neri. Siyempre, konti na lang ang tao. Si Tito Harvey at ang kanyang asawa. Ang tatlong pinsan ni Neri at kaming dalawa. Kami na lang ang magkakasama araw-araw. Mas lalo ko silang nakilala at mas lalo akong natuwa dahil sobrang bait nila. Sa paglipas ng mga buwan na naroon ako, marami silang kwento na talaga namang maraming kapupulutan ng aral at nakakatuwa. Siyempre, hindi nagbahuli ang mga kwento tungkol sa probinsya. Kagaya ng mga nakakatakot na kwento tungkol sa multo, engkanto. At nang talagang pumukaw sa atensyon ko, ay yung kwento ng mga aswang. Sabi nila, kaya daw nilang patunayan na totoo yun. Kasi marami na raw sa kanila ang nakaranas. Tinatanong ko kung ano ang mga naranasan nila. At sabi nila, mga kakaiba. Napansin ko na biglang natahimik si Neri. Nang makita iyon ni Tito Harvey, tinigil niya ang kwentuhan. Sobra akong nagtaka noon at ayaw ko namang mag-isip ng masama. Pero marami akong gustong itanong. Naranasan ba ni Neri ang aswang?
O naranasan ba ng pamilya nila yon? Ayaw niyang malaman ko. Siguro dahil takot siyang husgahan ko. O baka hindi niya paniwalaan. Iniisip ko noon kung iyon lang ang dahilan. Wala siyang dapat na ikabahala. Andito naman ako para makinig. At interesado talaga ako sa ganitong usapin. Na alam kong panakot lang sa mga bata. Hindi talaga yun nawala sa isip ko. Kaya talagang tinanong ko iyon kay Tito Harvey. Noong dumating ang panahon na kaming dalawa lang ang magkausap. Madalas naman kaming mag-usap ni tito niya. Kaya medyo komportable ako. Chong, may tanong lang ako. Takot ba si Neri sa mga aswang? Bakit nung nakaraang gabi ayaw niyang pag-usapan iyon nung narinig niya? Pero napansin ko na nag-iba ang mood niya. May naranasan ba siya tungkol doon? Hindi talaga ito nawawala sa isip ko, Chong. Kaya naisip kong itanong na sa'yo. Kung takot lang ang pag-uusapan, wala talagang takot si Neri sa mga yon. Pero kung karanasan, marami siya. Ayoko lang namang manggagaling sa akin ang mga kwentong ganyan. Subukan mo siyang tanungin. Alam ko rin naman, makakaranas ka rin noon pagdating ng araw. Lalo na't ilang buwan ka pa lang dito, may mga buwan talaga na nagpapakita at nagpaparamdam ang mga iyon. Dayo ka pa naman, kaya siguro hindi ka pa nakikita ng iba, kaya hindi pa nagpaparamdam sa'yo. Pero huwag kang matakot, kasi hindi naman sila pumapasok sa bahay. Naghanap lang sila ng pagkakataon na hindi naman nila makukuha. Kumbaga trip lang nila na magpakita. Maingat naman tayo at iniingatan ka rin namin. Kaya malabo naman na mapahama ka ng mga buwisit na yon. Ano-ano bang klase ng mga aswang ang meron dito sa lugar ninyo, Chong? Marami kasi akong naririnig sa TV, sa radyo, at pati sa mga kwento-kwento noon sa amin. Mga tik-tik daw, kwak-kwak, tiyanak. Mga ganun ang madalas kong marinig. May bali-balita pa nga na may kumakain ng bangkay. Ano naman ba yung mga nagpaparamdam dito sa inyo? Dito sa baryo namin, wala sa mga nabanggit mo. Kakaiba ang mga aswang sa lugar namin. Hindi kita tinatakot ha, pero ang uri ng aswang dito ay nanghahawa. Kapag nahawaan ka at lumaki ang sisiw sa tiyan mo at nagkakaroon ng balahibo at nakainom ka ng sariwang dugo, wala ka na magagawa pa. Wala. Posible pala yun, Chong. Ano naman ang tawag sa aswang na yun? Nakakatakot naman. Ang hirap tuloy magtiwala ngayon. Ang tawag sa kanila rito ay kalibunan. Hindi sila kagaya ng mga aswang na napapanood sa TV o naririnig sa radyo. Mas tahimik sila, mas matalino. Gumagamit sila ng mahiwagang sisiw. Iyon ang paraan nila para manghawa. Kapag naipasok nila iyon sa katawan ng tao, hindi mo kaagad mapapansin. Unti-unti lang, habang tumatagal, nagbabago ang loob at kilos ng nahawaan. Hanggang sa tuluyan na siyang maging katulad nila. At kapag nangyari iyon, hindi lang basta aswang ang nagagawa nila, nagiging bahagi na siya ng grupo. Napapasailalim siya sa kapangyarihan ng kalibunan, na siyang namumuno sa mga bagong nilikhang halimaw. Kaya dito sa amin, hindi kami basta nagditiwala. Tahimik lang kami, nag-iingat. Hindi kami natatakot, pero alam namin kung ano ang nandito. Di ba, Chong, kamag-anak nyo naman kamo yung mga nandito? Di may mga kamag-anak kayong kalibunan. Hindi lahat ng kamag-anak ay pare-pareho, Gio. May dugo, may apelyido, pero hindi lahat ay iisa ang pinagmulan. May mga isinilang na normal, may mga nahawaan, may mga piniling manatili kung ano sila. Oo, may ilan dito na kamag-anak namin sa papel, pero hindi na sa loob. Kaya nga maingat kami, hindi basta-basta nagtitiwala. Kahit pa sa kapamilya, dahil dito sa baryo, hindi dugo ang sukatan kung sino ang ligtas, kundi kung sino ang marunong magpigil. Anong ibig ninyong sabihin, Chong Harvey? May chance ba na kahit kayo, kalibunan? O di naman kaya? Basta, ayoko mag-isip. Pero patunayan mo naman sa akin, Chong,
na hindi kayo aswang oh. Hindi ganun kasimple yun, Siyo. At hindi rin ganun kadaling patunayan ang mga bagay na ganyan. Kung hahanapin mo ay sigaw, pangil o kakaibang anyo, wala kang makikita. Dahil ang kalibunan ay hindi lumalantad. Namumuhay sila na parang normal. Kung may tsansa ba? Lahat ng tao may tsansa, lalo na ang matagal nang nakatira rito. Pero hindi ibig sabihin noon ay gano'n na agad. Ang mahalaga ay ang pagpili. May mga nahawaan pero lumalaban. May mga binigyan ng pagkakataon pero tumalikod. Hindi kita masisisi kung magdududa ka. Tama lang yan. Pero tandaan mo ito, Gio. Kung may masamang balak ang mga taong nasa bahay na ito, matagal ka na sanang napahamak. Hanggang ngayon ligtas ka at hanggat nire-respeto mo ang lugar na ito, mananatili kang ligtas. Kung kailan naman ako mas nasasabik sa pinag-uusapan namin at halatang interesado ako, bigla namang sumingit si Neri. Napakasungit niya noon, tila iritado, at tayo ipagpatuloy ang usapan namin. Kaya kaming dalawa ni Tito Harvey ay napatahimik na lang. Kayo nga minsan ni Tito, lumayo-layo pa kayo. Kung ano-ano naman ang pinag-uusapan ninyong dalawa. Wala namang kabuluhan ang mga yan. Nag-uusap pa kayo tungkol sa mga aswang-aswang. Hindi ninyo alam kung ano o sino ang pwedeng makarinig sa inyo sa paligid. Bakit ka ba nagagalit, mahal? Hindi ka ba interesado sa ganon? Lalo na't nalaman ko na may mga aswang pala dito sa lugar ninyo. Hindi mo man lang sinabi sa akin para naman maging handa ako at mas maingat pa. May mga kalibunan pala rito. Nakakatakot sila. Lalo na't nangahawa. Huwag mo nang banggitin ang pangalan nila. Para namang hindi kita pinagsabihan. Ayoko ng mga ganyang usapan, di ba? Kababalaga ng mga yan. Baka ma-attract natin ang mga enerhiya ng masasamang nilalang na yan. At mapahamak pa tayo. Hindi ko talaga gusto ang mga ganyang usapan. Nagtaas siya ng boses. Kaya naman, oo na mahal, sorry na. Parang galit na galit ka eh. Nagkikipagkwentuhan lang naman ako sa tito mo. Siyempre, interesado lang naman ako sa mga kababalaghan sa lugar ninyo. Ang dami kasing pwedeng ikwento. Gusto mo pa ba ng ganyan? Ano ka ba naman? Ayoko ng mga ganyang usapan at hindi ako interesado. Baka mamaya mangyari pa sa atin ang mga pinag-uusapan ninyo. Mahirap na. Lalo na't marami rin akong alam tungkol sa ganong klaseng aswang. Oh, may alam ka naman pala. Sana tayo na lang ang nag-usap. Ako na lang ang magtatanong at ikaw ang sasagot. Pero kung ayaw mo talaga, hindi na kita pipilitin. Kaya sige, hindi ko na lang babanggitin ulit iyon, mahal. Pasensya ka na. Medyo may kumurot sa akin sa naging reaksyon ni Neri. Para kasing ipinaparamdam na mga kilos niya na parang wala akong alam, na parang usisero ako. Pero dahil nobya ko siya, iniintindi ko pa rin siya. Gayunpaman, may kakaiba sa kanyang mga galaw. Sa pagkilos ng katawan niya, sa galaw ng kanyang mga mata. Alam niyo yung ramdam mong ayaw na ayaw niya talagang mapag-usapan ang tungkol sa mga kalibunan. Ayoko namang pagdudahan siya noon, pero pakiramdam ko, may itinatago siya sa akin. Isang bagay na ayaw niyang malaman ko. Bitin na bitin ako sa naging usapan namin ni Tito Harvey. Pakiramdam ko, marami pa siyang gustong sabihin. At alam ko rin sa sarili ko na marami pa akong gustong malaman. Kaya nag-aabang ulit ako ng pagkakataon para mabuksan naming muli ang ganong usapan. Itatiming ko na lang na wala si Neri. Tuwing gabi bago ako matulog, ang dami kong naiisip. Madalas ko ring napapanaginipan ang tungkol sa mga nilalang na iyon. Hindi ko man alam ang eksakto nilang itsura. Malinaw ko pa rin silang nakikita sa aking mga panaginip. Pati ang mga sisiw na ginagamit nila upang manghawa. May mga pagkakataon pa ngang napapanaginipan kong may mga kalibunan na nagmamasid sa akin. Naghihintay ng tamang panahon para lapitan ako at gawing kasapi nila.
Isang hapon noon, saktong 7 buwan na kaming nasa probinsya nila. Nagsisibak ng kahoy si Tito Harvey, kaya lumapit ako para tumulong. Alam ko namang gagamitin iyon sa lulutuin naming hapunan. Habang abala kami, bigla akong napatingin sa malayo sa malawak na bukirin. Napaisip ako kung ano kaya ang itsura nito kapag gabi na. Hindi ko rin alam kung anong pumasok sa isip ko. Parang may kung anong biglang kumurot sa dibdib ko. Para bang may dapat akong katakutan. Napansin pala iyon ni Tito Harvey. Tumigil siya sa pagsisibak at tumingin sa akin bago magsalita. Kinausap niya muli ako. At sa totoo lang, inaantay ko rin ang ganoong pagkakataon. Dahil may matagal na akong gustong buksang usapan. Napapansin ako sa'yo. Parang may gusto kang sabihin pero hindi mo maituloy. Isipin mo na lang na tropa mo ako para maging komportable ka. Ano ba yon? Tungkol pa rin ba sa dati nating napag-usapan? Napagalitan ka ba ni Nere? Oo, Chong. Doon nga po. Hanggang ngayon hindi pa rin talaga mawala sa isip ko. Kinausap na niya ako tungkol doon. At ayaw niya raw ng mga ganong usapan. At ayaw niyang may makarinig. Hindi ko naman siya pwedeng questionin dahil baka magalit siya sa akin. Ayoko rin umabot sa punto na pag-awayan namin ng mga ganong bagay. Kasalanan ko rin naman kasi, inungkat ko pa. Pero ilang araw na kasing paulit-ulit na pumapasok sa panaginip ko ang tungkol sa mga aswang na yon. Pati ang mga sisiw na ginagamit nila, hindi na rin mawala sa isip ko. Hindi ko na rin kasi kayang itago sa iyo, Gio. May dahilan kung bakit ganoon ang reaksyon ni Nere, kung bakit bigla siyang nagagalit tuwing napag-uusapan ang mga bagay na iyon. Kalahating taon na kayo rito. Malapit na namang sumapit ang Kapaskuhan. Ilang buwan na lang ang bibilangin bago muling magpalit ang panahon. Kailangan mo na itong malaman. Hindi para takutin ka, kundi para manatili kang ligtas. Anong ibig niyo pong sabihin, Chong? Baka naguguluhan lang ako. Pero sobrang kaba ko talaga. Ayaw ko mabitin sa dami ng kaba na nararamdaman ko. Hindi ko na alam kung ano ang paniniwalaan ko eh. Alam mo naman na ang kapatid ko, ang tatay ni Nere. Hindi talaga kami taga rito. Napunta lang ako dito kasi napangasawa ko ang kapatid ng nanay ni Nere. Ang asawa ko sobrang bait. Wala siyang nililimitahan sa akin. Puro kamag-anak ng asawa ko at ng nanay ni Nere ang mga nandito sa lugar na ito. Ibig sabihin, wala ang kaugnayan sa amin ng nanay ni Nere. Gusto ng mga tao dito na pare-pareho ang lahi o pinagmulan, kaya purong kamag-anak ang nandito at bihira ang hindi. Ang sinasabi ko bilang lang sa 10 daliri, ang mga hindi kadugo dito ay kaming mga asawa. Ang ibig kong sabihin, tungkol sa mga kalibunan ay ang mga taong nakatara rito. Lahat ng nandito, pero alam ko, hindi ganon si Nere. Kasi hindi siya dito lumaki. Sa Maynila siya nag-aral. Kaya ayaw ni Nere na mabuksan ng ganitong usapan at ayaw niyang malaman mo. Pero hindi rin pwedeng itago ito magpakailanman. Kasi alam niya sa sarili niya na unti-unti lalabas din ang totoo. Malapit na ang Kapaskuhan muli. Hindi ang Pasko nating mga Pilipino, kundi ang Pasko ng mga kalibunan. Kapag sumapit iyon, nangahawa sila at posibleng mapasama ka sa kanilang biktima. Chong, paano ko po ba yun maiiwasan? Wala na po ba ibang paraan para makaligtas ako? Ayaw kong maging aswang. Ayaw kong maging kalibunan. Ayaw kong manirahan sa katawan ng ibang tao. At ayaw ko rin magkaroon ng sisiw sa loob ng katawan ko. Ayaw ko ng lahat ng iyon. Hindi naman po ako pwedeng basta na lang umuwi sa Maynila. Alam ko rin na kahit umalis ako, hindi rin iyon magiging sapat. Wala na po ba ako talagang pagpipilian? Ayaw ko din kasing iwan si Nere dito. Nasa kay Nere pa rin ang magiging desisyon. Nasa kanya kung ano ang magiging pakiusap niya sa mga kamag-anak niya. Sa tingin mo ba, hindi ka mapapahamak ni Nere? Ako, naniniwala akong hindi. Pero may kapalit iyon. May mangyayaring sakripisyo
At malaki ang posibilidad na kung hindi siya papayag na ikaw ang mahawaan, siya ang kusang magpapahawa. Dahil sa ritual na iyon, laging kailangang may isa. Alam ba ni Neri ang lahat ng ito, Chong? Baka maaari na lang kaming umalis bago sumapit ang Paskuhan para hindi na kami madamay. Baka naman pwede na hindi na kami isama. Uuwi na lang kami sa Maynila, tapos babalik na lang dito kapag tapos ng ritual. Baka pwede iyong mangyari, kasi ayaw kong may madamay kahit isa sa aming dalawa. Kung gusto ninyo maging madugo ang proseso na yung tipong sobrang hirap, maraming aberya, at posibleng harangin kayo sa daan, sige, subukan ninyong umalis. Pero huwag kayong magtataka kung hindi kayo makakalabas, dahil siguradong hahabulin kayo ng mga aswang na iyon. Marami ng beses na may nagtangkang tumakas, pero sa oras na tumapak kayo sa Mindoro, sa baryong ito, sa lugar namin, hindi na kayo basta-basta makakatakas. Lalo na't kamag-anak ni Neri ang kasama ninyo. Nakikita na kayo ng mga aswang na sinasabi ko. Alam ba ni Neri ang lahat ng ito? Alam ba niya na may mga ganitong nangyayari? Kung ganon, bakit pa kami pumunta rito? Bakit niya pa ako dinala dito? Gusto kong magalit, Chong, pero alam kong wala rin akong magagawa. Kailangan ba talagang may magsakripisyo? Ayaw ko maging aswang kahit isa sa amin. Ayaw ko mangyari iyon. Imposible na iyon, Gio, kasi wala na ang mga magulang ni Neri. Wala nang magtatanggol sa inyo. Sa amin ng asawa ko, noong nagpakasal kami, buhay pa ang mga magulang niya. Kaya nakaligtas kami at ligtas ang mga anak namin. Kaya nga hanggang 3 lang ang naging anak namin. Nang magsimula ng manghina ang mga magulang niya, nagpasya kami na tama na. Dahil kung nabuntis pa siya noon, hindi na maililigtas ang magiging pang-4 naming anak. Kaya nga una pa lang, sinalubong na kita. Alam kong may pag-asa kang intindihin ang mga bagay na ito. Dahil nararamdaman ko rin ito noon, ang kagayang takot at kalituhan. Ang kaibahan lang natin, may paraan pa para makatakas. Ikaw, wala na. Sa tingin mo, Chong, kung bubuksan ko ba ang usaping ito kay Neri? Sa tingin nyo, ay ayos lang kaya? Hindi ba ako magmumukhang masama kapag sinabi ko sa kanya ang lahat ng nararamdaman ko tungkol sa mga nangyayari? Sobrang gulo na ng isip ko. Marami akong pangarap na kasama siya. Gusto ko rin sana na magkaroon kami ng anak. Pero kung magiging aswang ang isa sa amin, magiging aswang din ang mga anak namin. Ayaw ko mangyari iyon. Sa ngayon, huwag na muna. Ikaw lang ang makakapagsabi sa sarili mo kung kailan ang tamang panahon na iyon para sabihin kay Neri. Huwag kang magpadala sa bugso ng damdamin. Sa ngayon, magpanggap ka muna na wala kang alam. Ilang na ilang ako buong gabing iyon. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Nasusuka, hindi mapakali. Kahit anong pilit ko, hindi ko maitago ang kalagayan ko. Alam kong napapansin na ako ng mga kasama namin sa bahay. Pero pilit kong sinusulyapan si Tito Harvey. Na para bang hinihiling ko sa kanya na tulungan akong pigilan ang sarili ko at itago ang nararamdaman ko. Mabuti na lang at hindi napansin ni Neri ang kalagayan ko. Kung sakali man, siguradong mauuwi na naman iyon sa pagtatalo. Nang matapos kaming kumain, medyo maliwanag pa sa labas. Maaga-aga kasi ang naging hapunan namin. Naisip kong ayain si Neri na lumabas. Kahit takot na takot ako, gusto ko pa rin magkaroon ng sandaling kami lang dalawa. Napapansin ko ang mga titig ng mga tao sa paligid. Nakangiti pa sila sa akin. Alam kong pagbati lang iyon, pero dahil sa mga nalaman ko, nagkaroon iyon ng kakaibang kahulugan sa akin. Napansin ni Neri na hindi ako komportable. Nang tanungin niya ako, sinabi ko na lang na ayos lang ako. Nang makarating kami sa gitnang bahagi ng baryo,
May mga matatandang babae na tumawag kay Nere. Siguro mga tiyahin niya. Gusto lang makipagkwentuhan. Lumapit si Nere habang naiwan naman akong nagmamasid sa paligid. Napukaw ang atensyon ko ng isang bahay. Kahoy lang ito, kagaya ng ibang bahay doon. Pero medyo malaki at may mahabang bakod. Malaki rin ang nasasakupan ng lupain ito. Nagmasid pa ako ng maigi. May mga tanim, pero may napansin akong patong-patong na kahoy na hugis kahon. Nang mas maigi kong tinignan, kulungan pala iyon ng mga sisiw. Ang dami at napakahaba. Bigla akong nangilabot. Para bang may hangin na gumagapang at sumisipol sa balat ko. Ang pakiramdam ko, bigla akong naiihi. Kaya kagad akong tumalikod sa isang puno at nagtabi-tabi habang nagpapasirit. Pagkatapos kong mapagpag, muli kong binalingan ang bahay. Iba talaga ang pakiramdam ko doon. Lalo na nang biglang sabay-sabay na umiyak ang mga sisiw. Nabibingi ako sa tunog nila habang pinapakinggan iyon. Umiiyak pa na sisiw, no? Napahawak ako sa tenga at pakiramdam ko, nawawala ako sa sarili ko. Bumalik lang ako sa sarili ko nang hawakan ni Nere ang balikat ko. Tinatanong niya kung ayos lang ba ako at sumagot naman akong oo. Pagkatapos nito, inaya na niya akong umuwi kasi madilim na. Habang naglalakad-lakad kami papunta sa bahay ni Tito Harvey, hindi ko maiwasang lumingon pabalik sa bahay na iyon. Pati sa malawak na bakuran nito. Nakakaramdam ako ng mali. Hindi kaya doon ginagawa ang ritual at ang mga sisiw na nakakulong sa kulungan ay ginagamit ng mga aswang para manghawa. Pero nawala ang lahat ng pangamba ko nang kumapit sa akin si Nere. Hindi ko alam kung bakit. Pero siya talagang nagsisilbing pampakalma ko. Kaya ibinaling ko na lang ang buong atensyon ko sa kanya. Nang dumating ang gabi at oras na ng pagtulog, napakalamig ng panahon. Siyempre, magkayakap kaming dalawa. At pautog na rin ako. Nakatingin lang ako sa kisame. Malalim ang iniisip. Hindi ko alam kung kailan darating ang sinasabing Kapaskuhan na binanggit ni Tito Harvey. Hindi ko alam kung kailan namin kailangang magdesisyon ni Nere kung sino sa aming dalawa ang mahahawa, kung sino ang magiging aswang sa amin. Hindi ko na napigilang umiyak noon. Humikbi talaga ako. Naalala ko ang buhay ko sa Maynila, kung gaano ito kasarap at kaganda. Hindi ko naman sinasabing pangit ang buhay doon sa probinsya ni Nere. Sa totoo lang, magaan naman, tahimik, payapa at malayo sa mga aberya. Pero paano na lang ang magiging mga anak namin? Ang magiging buhay namin sa hinaharap kung isa sa amin ay magiging aswang, isang nilalang ng dilim at siguradong mapupunta sa impyerno dahil mapipilitang kumain ng laman ng tao. Kung si Nere ang magiging aswang, hindi ko masisigurong kaya ko pa siyang mahalin habang buhay. Hindi ko pinangarap na magmahal ng isang halimaw. Tinanggap ko si Nere pero kung ang kapalit ay buhay at kinabukasan ng magiging mga anak namin, siguro kaya ko siyang talikuran. Siguro kaya kong isantabi at tuluyang bitawan ang lahat ng mga taon naming pinagsamahan. Matapos ang gabing iyon, nagbago ang trato ko kay Nere. Ewan ko ba, pero hindi ko talaga napigilan ang sarili kong manlamig. Naging limitado ang mga kilos ko sa kanya. Ang pakikipag-usap, pati ang pag-aalaga ko. Hindi ko ito sinasadya, pero pakiramdam ko, unti-unti akong nawawala ng interes. Parang pinagtaksilan at ipinagkanulo niya ako. Pakiramdam ko, wala siyang pakialam sa hinaharap naming dalawa, sa mga supling na maaari naming iluwal sa mundo. Parang gumuho ang lahat ng pangarap ko kasama siya. Sa madaling salita, nawalan ako ng gana. Napag-isip-isip ko noon na gusto ko na lang umalis. Pero gaya ng sabi ni Tito Harvey,
walang takas at mahirap. Ayokong lamunin ako ng galit. Kaya kahit papano, pinipigilan ko ang sarili ko. Tinutulungan ko pa rin sila sa mga karaniwang gawain doon. Pero sadya kong dinidistansya ang sarili ko kay Nere. Ayokong sumabog. Ayokong may masabi akong masasakit na salita. Mga sumbat na matagal ko nang kinikimkim. Alam kong napapansin niya ang pagbabago sa akin. At dahil alam niya sa sarili niya na hindi ako karaniwang ganitong kumilos, hindi niya ako kayang kumbinsihin dahil hindi niya alam kung ano talaga ang nararamdaman ko. Hindi niya alam kung bakit ako nagkakaganto. Tumagal pa kami ng ilang buwan hanggang sa sumapit ang Disyembre. Unti-unti kong nararamdaman na nakakampante na ako kasi malapit na kaming umuwi. Pagkatapos ng Pasko, yun ang usapan namin. Babalik kami sa Maynila. Napaisip ako noon, baka hindi naman talaga mangyari ang sinasabing kapaskuhan ni Tito Harvey sa taon na yon. Baka swerte na lang namin. Kaya unti-unti nun, binalik ko ang gaan ng trato ko kay Nere. Nalalapit na ang araw ng Kapaskuhan. Siyempre, malapit na rin kaming umalis. Kaya naman sinigurado naming maayos ang lahat para sa darating na Kapaskuhan. Namili kami ng mga dekorasyon at inihanda ang mga pagkain na lulutuin. Masaya si Tito Harvey, pati ang mga anak niya. Ako rin, hindi ako nakapagantay na mag-uwi. Gusto ko nang umalis. Gusto ko nang mapabali sa mga araw. Ilang araw na lang ang Pasko, Gio. Hindi na yata mangyayari ang gusto mong mangyari na tayo lang ang magsasalo-salo. Kasi tradisyon talaga ng buong pamilya dito na magtitipon-tipon sa bahay ng pinakamatandang residente. O kung may mga malalayong kamag-anak, doon sila nagtitipon-tipon. Doon nila hinihintay ang pagsapit ng Pasko at doon rin sila nagsasalo-salo ng Noche Buena. Doon din pala tayo magsalo-salo, Chong. Ayos lang naman sa akin. Tungkol nga pala sa sinabi mo tungkol sa Pasko ng mga aswang. Matutuloy pa ba yon? Sana hindi na. May pagkakataon ba na hindi ito nangyayari sa loob ng isang taon? Wala pa naman. Taon-taon ang nangyayari iyon. At pakiramdam ko, malapit na itong mangyari. Sana wag naman nilang isabay sa pinakamismong Pasko. Kagaya ng sinabi ko sa iyo, wala nang lusot talagang may mangyayari. At mangyayaring kakaiba. Kinakabahan ako sa salo-salo na sinasabi mo, Chong. Pakiramdam ko, iyon na yun eh. Baka doon na talaga mangyari ang panghahawa ng mga kalibunan. Hindi sumagot si Tito Harvey. Kaya lalo akong nakaramdam ng takot. Hindi ko alam kung totoo ba ang sinasabi niya. Sila lang ang nakakaalam ng tradisyon na nakagisna nila. Muli, nalungkot ako. At muling nakaramdam ng galit kay Nere. Bigla akong nawala ng gana sa pag-ayos ng dekorasyon. Umupo na lang ako sa isang gilid, humigop ng kape, at nakatingin sa kawalan. Napapansin ko ang mga tao sa baryo. Parang abala na sila sa pag-aayos ng paligid. Mas lalo pang nagdulot ng takot sa akin nang makita kong mas tinutuunan nila ng pansin ang bahay na may maraming sisiw. Siguro doon isinasagawa ang pagsalubong sa Pasko. Hinahanda ko na lang ang sarili ko at sinisigurong maging handa sa kung anumang pwedeng mangyari. Napansin kong papalapit si Neri sa akin. Marahan niyang hinawakan ang braso ko. Ngayon lang kita kukumprontahin sa mga inaakto mo. Bakit ka ba nagkakaganyan? Magpapasko na oh. At hindi ka naman lang ba tutulong sa mga nag-aayos ng mga dekorasyon? Diba? Yun naman ang gustong gusto mo. Ano bang problema mo, Jayo? Uuwi ka na ba?
Malapit naman na tayong uuwi. Pasensya ka na ha. Gustong gusto ko nang umuwi, Nere. Matagal na. At malapit na rin ang Pasko. Oo. Pero bakit ba ako magiging masaya? Diretsahin mo na nga ako, Jeyo. Ano bang problema mo? Matagal na kitang napapansin na ganyan ka. Ilang buwan na. Malapit na tayong umuwi. Ano ba bang gusto mo? Nababagot ka na ba? Gusto mo palang diretsuhin ko. O sige. Bakit ka nagsinungaling sa akin? O sabihin na lang natin, bakit ka naglihim? Nalaman ko na pala na may mga aswang na nangahawa at posibleng mahawaan din ako kapag sumapit ang Pasko sa salo-salo ng mga tao dito sa sityo nyo. Oo, Gio, alam ko na ang lahat ng iyan. At dapat alam mo rin nang hindi kita dadalhin dito kung ipapahamak lang din kita. Alam kong mangyayari iyon kung magtatagal pa tayo rito. Ano bang tingin mo sa akin? Sa tingin mo ba, ipapain kita? Hindi. Ako ang tatanggap ng sumpa. Ako ang maglalagay ng sisiw sa katawan ko. Ako ang magiging aswang. Hindi ikaw. Kaya wala kang dapat na ipag-alala. Nasasaktan ako sa sinabi mo, Jeyo. Pakiramdam mo ba, ikaw ang isasakripisyo ko? Teka, Neri. Ang dami kong tanong. Bukod sa, bakit ka pahahayaan maging aswang? Bakit mo ko dinala dito para makita at maranasan ang lahat ng ito? Ilang buwan akong naguguluhan. Ilang buwan akong balisa dito sa lugar niyo. Kasi hindi ko alam kung kailan darating ang Pasko ng mga kalibunan. Paano na yung mga pangarap natin, Neri? Naalala mo ba lahat ng pinangako natin sa isa't isa? Yung bahay na gusto nating ipundar. Yung tahimik na buhay. At higit sa lahat, yung mga anak natin na pinaplano. Ano na ang magiging buhay nila kung magiging aswang ka? Ano ang isusubo nila sa mundong ito? Nilalang ng dilim ang magiging ina nila. Ano bang magagawa mo, Gio? Ganito ang lahi ng pamilya ko. Dito ako nagmula at tungkol sa mga bata. Kung mayroon man at magkakaroon tayo nun, tatanggapin nila ako. Hindi ko sila idadamay. Hindi ko hayaang madumihan ang buhay nila. Pangarap ng tatay ko na maging kalibunan din ako. Ngayong wala na siya, gusto kong saluhin ang pangalan niya. Ang bigat ng iniwan niya sa aking dugo, sumpa at responsibilidad. Hindi ko kayang talikuran yun. Dinala kita rito, hindi para saktan. At lalong, hindi para isubo ka sa kapahamagan. Dinala kita rito para makilala mo kung sino ako, kung saan ako nagmula. Para makita mo ang mundong humubog sa akin. Wala akong itinago sa iyo, Jeyo. Hindi lang kita nirektang sinabihan. Dahil alam kong hindi mo matatanggap. Alam kong pipigilan mo ko. At tama ka, hindi ka papayag. Pero wala na akong ibang pagpipilian. Ito na ang kapalaran ko. At hindi ko hayaang masayang ang lahat ng isinakripisyo ng tatay ko para lang talikuran kung sino ako. Hindi ko alam, Neri, kung kaya ko bang tanggapin ang lahat ng to. Sa lahat ng sinabi mo, iisa lang ang malinaw sa akin. Wala akong naging lugar sa desisyon mo. Parang desidido ka na kahit wala ako. Hindi mo man lang ako tinanong. Hindi mo ako kinonsulta. Hinayaan mo ako manatili rito. Unti-unting mawala ng pagpipilian. Habang alam mo na kung saan papunta ang lahat. Parang hindi mo ko minahal bilang kapantay. Parang isinama mo lang ako sa buhay mo para masaksiyan ang kapalaran na pinili mo na bago pa man ako dumating. Kung ganito ka na talaga, kung ito na ang desisyon mo, dapat mula pa noon sinabi mo na sa akin, Neri. Para nalaman ko na kung may lugar pa ba ako sa buhay mo. O isa lang akong saksi sa pagiging kalibunan mo. Hindi ko na hinintay ang sagot ni Neri. Hindi ko alam kung ano ba ang kaya kong marinig. Wala na. Siya na mismo ang nagsabing magiging kalibunan siya. At wala na raw kaming pagpipilian. Simula noon, binibilang ko na lang ang mga araw.
Hinihintay ko na lang na sumapit ang Pasko para makauwi na ako. Yun na lang ang nasa isip ko. Handa na ako makipaghiwalay kay Neri. Hindi ko nalulukuhin ang sarili ko. Kahit gaano ko pa siya kamahal, alam kong hindi ko kayang tanggapin kung ano ang pinili niyang maging. Sumapit ang umaga ng bisperas. Kanya-kanyang luto ang mga tao sa paligid. Halo-halong amoy ng nilaga, inihaw, at matamis na panghimagas ang umaalingasaw sa buong sityo. Dapat sana'y nakakagana, pero wala akong maramdaman na iba kundi takot lang. Yung takot na hindi masabi sa kahit kanino. Pagkaramdam ko'y napakabilis ng takbo ng oras. Parang saglit lang ang umaga, tapos biglang tanghali na kaagad. Hindi ako mapakali. Paulit-ulit akong naiihi sa sobrang kaba. Lakad dito, lakad doon. Paikot-ikot lang ako sa bakuran na parang naghahanap nang hindi ko naman alam kung ano. Walang pumipigil sa akin, walang sumusuway. Parang alam nila. Alam nila kung ano ang dinadala ko sa loob-loob ko. At siguro, mas pinili nilang manahimik. Dahil alam nilang kapag may kumausap pa sa akin, mas lalo lang akong guguho. Paminsan-minsan nahuhuli ko ang mga tingin nila. Hindi naman diretsahan, mga matang sumisilip at nagmamasid. May halong awa, may halong pananabik. Hindi ko alam kung alin ang mas nakakatakot. Hinanap ko si Neri sa mga sandaling iyon. Nandoon lang siya, abala sa pagtulong. Kalmado lang. Parang ordinaryong bisperas lang para sa kanya. Parang wala siyang binibilang na oras. Parang wala siyang hinihintay na wakas. Samantalang ako, bawat segundo ay parang hinihila ang lamang loob ko palabas. Bawat tunog ng kalansing ng kutsara, iyak na mga sisiw, yabag ng paa, ay parang sinyalis na may paparating na kakaiba. At alam kong wala na akong magagawa, kundi ang hintayin iyon. Hanggang sa isang iglap lang, ay gabi na. Kumagat na ang dilim. Isa-isa nang lumalabas ang mga tao mula sa kani-kanilang bahay. Patungo sa bahay na una ko pang nakita ang bahay na may mga kulungan ng sisiw. Hindi na ako nagayos, para saan pa hindi ba? Maya-maya inanyayahan na kami ni Tito Harvey na lumabas. Inakbayan niya ako, mahigpit pero hindi panatag. Si Neri naman ay hindi makalapit, ni makatingin man lang sa akin. Tahimik lang siya. Bit-bit ang mga pagkaing dadalhin namin sa salo-salo. Walang ilaw sa daan. Tanging mga siga lamang ang nagbibigay liwanag sa paligid. Mga apoy na parabang sumasayaw sa dilim. Nagpapahaba ng anino ng bawat taong kasabay naming naglalakad. Pagkapasok namin sa bakuran, bumungad sa akin ang lawak nito. Napakalaki. Sa gitna ay may mahabang lamesang nakahanay. At sa paligid nito ay nagtitipo ng mga tao. May mga kawa rin sa gilid na malalaki. Itim na sa usok. Hindi ko alam kung para saan ang mga iyon at ayaw kong malaman. At doon ko nakita nang mas malapitan ang mga kulungan. Nandoon ang mga sisiw, mga itim ang balahibo, at mapupula ang mga mata. Nagsiksikan sila, sabay-sabay na humuhuni o piyak-piyak. Tila may alam silang hindi ko alam. Nanlalamig ang bato ko. Parang gusto kong sumigaw, tumakbo, gumawa ng gulo, na anumang magpapatigil sa sandaling iyon. Pero hindi ko magawa. Hindi ko alam kung anong klaseng parusa ang naghihintay sa akin kapag ginawa ko iyon. Maya-maya pa, biglang tumunog ang tambol. Palibot ang tunog. Mga binatang walang imik habang hinahampas ang balat ng tambol. Kasabay noon, umaalingaw-ngaw ang awitan ng mga babae. Hindi iyon awit na may tono o salita. Para bang huni iyon. Mahahaba, paalon-alon,
Parang pag-iyak na pilit na pinipigil. Hindi ko maintindihan ang lingwahe na yon. Nalikip ang dibdib ko. Biglang nga nahimik ang mga sisiw. Sabay-sabay. Para bang may utos na hindi ko narinig. At dahang-dahang lumapit ang mga matatanda upang buksan ang isang kulungan. Hinawakan ng mga sisiw habang bumibigkas na mga salitang hindi ko maintindihan. Hindi rin naman Tagalog. Hindi rin pamilyar. Parang hinihigop ng lupa ang tunog. At doon ko nakita si Nere na naglakad papunta sa gitna kasama ang iba pang mga dalaga. Lahat sila'y nakangiti ng mga ngiting parang minana at hindi pinili. Habang siya lamang ang nakayuko. Kuyom ang mga kamay, pasa ng hiya at bigat ng gabi. Pasimpleng sumusulyap sa akin na parabang may humihila sa loob-loob ko. Hanggang sa lumapit ang isang matandang babae at inaabot sa kanya ang isang sisiw na itim, ang balahibo. Nagwala iyon sa kamay niya ngunit hindi binibitawan. Inilapit sa dibdib ni Nere. Habang biglang huminto ang tambol at nanahimik ang lahat. At sa katahimikang iyon ay narinig ko ang mahinang bulong ng matanda. Paalala man o sumpa, sabay na napatingin sa akin si Nere. At sa unang pagkakataon ng gabing iyon, malinaw kong nakita ang takot sa kanyang mga mata. Kung binabalak mong tumakbo at pigilan ang nangyayari, huwag mo nang subukan. Mapapahamak lang kayong dalawa. Manood ka lang. Kakayanin ito ni Nere dahil kinaya rin ito ng mga magulang niya. Pero Chong, halatang ayaw ni Nere sa nangyayari. Kitang-kita na hindi niya ito gusto. Kailangan ba talaga ito? Kailangan ba talagang sapilitan? Ayaw na nga niya eh. Ano ba naman kung may gawin ako? Baka may pag-asa pa. Hindi naman kami dito titira eh. Hindi naman kami makikisama sa lahi nila. Uuwi kami sa lungsod. Magtatrabaho kami roon. Mamumuhay ng normal. Bubuo ng sariling pamilya. Bakit kailangan ganito? Hindi ba nila pwedeng unawain yon? Wala ka nang magagawa, kundi ang manood na lang. Kung gusto mong gumawa ng gulo o eksena, pasensya na. Pero kailangan mong lumayo sa amin. Dahil marami ang pamilya nila at hindi ka nila palalagpasin. Desisyon mo na yan, Gio. Sinabihan na kita. Napatahimik ako ni Tito Harvey. Dahil totoo naman ang sinabi niya. Mas mabuti nang manahimik kaysa mamatay doon. Ayoko rin doon lang matapos ang buhay ko. Kaya nanood na lang ako. Isa-isa nang inilapit ang mga dalagang magkakaroon ng sisiw. Wala akong ibang nagawa kundi ang manood at lumuha sa gilid habang nasasaksihan kung paano isinagawa ang ritual sa mahal kong si Nere. May mga sayawan na kuradang, pagbigkas na mga orasyon at kung ano-ano pang seremonyang hindi ko maintindihan. Maya-maya, sabay-sabay na nagdasal ang lahat, lalo na ang mga dalagang nakahanay. Hindi ako makapaniwala nang makita kong kabisado ni Nere ang dasal. Nakakasabay ang galaw ng kanyang mga labi. Ang kanina'y takot at puno ng hiya niyang mukha ay napalitan ng isang ngiting pilit at kakaiba. Halos nakakatakot. Pagkatapos, dumating ang mga matatandang lalaki. Bitbit ang mga sisidlang kahoy. Malabo na ang paningin ko sa luha. Pero malinaw sa akin na hilaw na karne ang laman ng mga iyon. Malalaking tipak, sariwa at duguan. Paskong Pasko daw pero walang biko. Hindi ko alam kung saan galing, pero sigurado akong hilaw iyon. Isa-isang inilatag ang mga iyon sa harap ng mga dalaga at kasama roon si Nere. Muling umaalingaw-ngaw ang iyakan ng mga sisiw, matinis, masakit sa tenga, parang dumidiretso sa utak ko. Napahawak ako sa ulo. Pero ang mga tao sa paligid, para bang tumatawa lang, napapangisi. Pati si Tito Harvey. Doon ko tuluyang naintindihan na hindi na ito simpleng ritual. Isa itong kapanganakan ng sumpa.
habang binibigkas sa mga orasyon at sumasabay ang mga sayaw. Napansin kong unti-unting nagbabago ang kilos ng mga dalagang nakahanay, kasama si Nere. Parang may hinihila palabas sa kanila. Ang takot sa mukha niya ay dahang-dahang napalitan ng kawalan. Pagkatapos ay isang pilit na ngiti, para bang may humahawak sa kanya o may kumukontrol. At sa bawat salita ng dasal, ramdam kong may binubuksan sa kanila, hindi balat, kundi ang mismong kaluluwa. Inilapit ang mga sisiyo. Hindi ko nakita kung paano, pero alam ko kung kailan nangyari. Sa sandaling iyon na tumahimik ang paligid, isang iglap na parang huminto ang hangin, parang may humigop mula sa dibdib ni Nere. Ang sisiyo na hawak niya na tumigil sa pag-iyak, at sa paningin ko, parang naglaho ito. Hindi nilamon o hindi ipinasok, kundi parang tinanggap, parang natunaw at naging bahagi niya. Doon ko na naramdaman ang lamig. Yung lamig na alam niyong may nawala at may pumasok na kapalit. Isa-isa, tumahimik na ang mga sisiyo. Isa-isa ring nag-iba ang tindig ng mga dalaga, mas tuwid at mas kampante. At ang mga tao sa paligid ay sabay-sabay na humahalakak, parang matagumpay na selebrasyon. Para sa kanila, natupad ang tradisyon sa taong iyan. Para sa akin, doon ko nakita kung paano unti-unting nawala ang babaeng mahal ko. Pinapanood ko na lang kung paano nila nilantakan ang mga hilaw na karne na nakalatag sa harapan nila. Tiring-diri ako, nasusuka sa tanawin. Gusto kong lapitan si Nere, buhatin siya, at ilayo sa lahat ng iyon. Gusto kong pigilan ang nangyayari, pero wala akong nagawa. Kitang-kita ko kung paano siya sumakmal, kung gaano siya kasabik, at ganadong tikman ang karne na para bang hindi na siya ang Nere na kilala ko. Doon ko tuluyang naramdaman ang pagtatalo ko. Wala na akong ibang hiniling kundi ang matapos lang ang gabing iyon, na kahit hindi ako makakain ng biko ay okay lang sa akin. Chong Harvey, si Nere pa rin ba yan? Ano ba talaga ang kinakain nila? Hindi naman yan tao, di ba? Magiging maayos pa rin ba siya? Si Nere pa rin siya, at tungkol sa karne, hindi ko talaga masasabi kung tao ba iyon o anong klase ng hayop. Maraming bagong sibol ang lumitaw, marami nang nahawaan, kaya ramdam na ang kapaskuhan ng mga kalibunan. Sa mga susunod na araw, panigurado, hindi siya mapapakali at gagawa ng maraming kakaibang kilos. Huwag mo na siyang tanungin kung bakit maghahanap siya at maghahanap ng pagkain. Ang sisiyo na ipapasok sa katawan niya para sa pagiging aswang, yun ang dahilan. Hindi ko kayang makita ang mga susunod pang mangyayari, Chong. Siguro uuwi na lang ako bukas. Kakausapin ko si Nere. Bahala na kung ano ang mangyari pagkatapos. Pero sa ngayon, alam kong hindi ko talaga kaya. Tama na rin siguro yon, Gio. Umalis ka na. Baka mamaya, kapag tuluyan ang nalunod si Nere sa impluwensya ng sisiyo, pati ikaw ay maudyukan niya. Hindi natin masasabi, dahil nawawala talaga sa tamang pag-iisip ang mga taong biglang nagiging aswang. Kahit itanong mo pa sa mga nakikinig ngayon, nagbabago ang kanilang mentalidad. Kinokontrol sila ng suso. Kinokontrol sila ng sisiw. Hindi ko man alam ang eksaktong paliwanag, pero may mahika talagang gumagabay at humahawak sa kanila. Yun ang nagdidikta. Maraming salamat sa iyo, Chong. Kung hindi dahil sa iyo, baka kung ano na ang nangyari sa akin. Malaki ang utang na loob ko sa iyo, at sana wag mo akong kalimutan. Kung sakaling hindi kami magkasundo ni Nere bukas, ikaw nang bahalang magpaliwanag sa kanya kung bakit kailangan kong umalis. Hindi dahil hindi ko na siya mahal, kundi dahil hindi ko kayang tanggapin ang nangyari. Alam mo na yun, Chong. Ikaw nang bahala. Salamat din sa iyo, Gio. Pag-uwi mo sa Maynila, tulungan mo ang sarili mo, ha. Hindi madaling kalimutan ang mga nangyari rito, kaya sana kayanin mo.
At huwag na huwag mong hahayaang mabaliw ka sa kakaisip. Dahil ilang gabi kang hindi matutulugin ng mga nasaksihan mo dito. Kung sakaling bumalik si Neri sa Maynila at magkaayos kayo at magbalikan kayo, bumusita ka ulit dito ha. Paniguradong hahanapin ka ng mga kaanak ko pati ng asawa ko. Siyempre, pati na rin ako. Nako, Chong, kayo na lang ang bumisita sa akin sa Maynila. Parang hindi ko na kayang bumalik pa rito. At kung sakaling magkaayos man kami ni Neri, pagkaramdam ko'y malabo na eh. Siguro, kailangan ko na lang umusad. Sana ganun din siya. Sana makatagpo siya ng lalaking kayang tanggapin ang pagiging aswang niya. At handang maging aswang para sa kanya. Dahil ako, hindi ko talaga kaya. Marami akong mga pangarap, Chong. Sige na muna. Kung hindi ka komportable rito, uuwi na tayo maya-maya. Kakain lang ako ng spaghetti. Tinitigan ko si Neri sa malayo. Napakasaya niya kasama ang mga bagong nahawa ng mga dalaga. Samantalang ako, nasa gilid lang at parang gumuho ang mundo ko. Dahil alam kong iiwanan ko na siya at hindi ko na kayang makisama pa. Sana, kapag tuluyan na siyang bumalik sa tunay niyang wisyo, hindi na niya ako babalikan. Ayoko nang madala pa sa mga pangako niya dahil alam ko sa sarili ko. Ayaw ko na talaga ng mga panahong iyon. Kinabukasan, nag-impake na ako ng mga gamit ko. Hindi umuwi si Neri sa bahay at hindi ko na rin gustong malaman kung saan siya nanggaling. Nung tanghali na, handa na akong umalis at magpaalam. Pero bigla siyang dumating at parang pinigil ako sa paghakbang. Paalis ka na. Iiwan mo na ako dahil ganito na ako. Wala na ba talaga akong pagpipilian sa paningin mo? Sa lahat ng taon na magkasama tayo, akala ko tanggap mo ko. Pero ngayong nakita mo kung sino talaga ako, ganito na lang. Iiwan mo ko ng biglaan. Sabi mo 'di ba, sabay tayong uuwi ng Maynila. Hindi mo man lang ba ako hintayin? Hindi mo naman sinabi na gusto mo pang umuwi 'di ba? Alam ko na rin naman ang lahat. Kaya uuwi na lang ako mag-isa. Salamat sa iyo. Salamat sa mga tao rito. Salamat sa lahat. Mag-iingat ako. Huwag kang mag-alala. Gio, minahal mo ba talaga ako kahit kaunti man lang? Bakit parang napakadali sa iyo? 10 taon na tayo, Gio. Ibinigay ko sa iyo ang apple kong may hiwa na. Ilang bagay na ang pinagdadaanan natin. Isa-isa nating hinarap at tiniis. Naalala mo pa ba? Nung nasa universidad tayo, mas halimaw pa ako noon. Halimaw sa katangahan. Dahil ang dami kong pagkakamali habang nag-aaral tayo. Nung pagka-graduate natin, naalala mo? Nung binigay ko sa iyo ang prutas na iyon. Kahit walang talim, ang kutsilyo mo ay nagawa mo pang itusok talaga. Hindi naman kita sasaktan eh. Kahit ganito na ako ngayon. Kahit magkaanak tayo, hindi sila mapapahamak. Tignan mo ang mga magulang ko. Tignan mo ang mga bata rito. Minahal kita, Neri. Totoo yon. At hindi lang kaunting minahal kita sa paraang alam ko. Sa paraang kaya ko. Pero may mga bagay na kahit mahal mo ang isang tao, hindi mo kayang tanggapin kapag laban na sa lahat ng paniniwalaan mo at sa kinatatakutan mo sa sarili mo at sa magiging kinabukasan. Parang nalito ako doon. Hindi ko binubura ang lahat ng pinagdadaanan natin. Ang mga taon, ang hirap, ang mga pangarap. Hindi kita tinatawag na halimaw bilang tao. Pero ang mundong pinasok mo, ang kapalarang pinili mo, doon ako hindi makahagbang. Hindi dahil madali sa akin, kundi dahil araw-araw ko nang nilalabanan ng sarili ko para hindi tuluyang mawala. Ayaw kong magising isang araw na puno ng takot at galit sa iyo, sa sarili ko, o sa magiging anak natin. Kaya aalis ako, hindi dahil
wala akong nararamdaman, kundi dahil may pagmamahal na hindi sapat para manatili. Pero Jeyo, minahal din kita, higit pa sa inaasahan mo. Hindi ko alam kung paano pa ipapakita sa'yo yun, lalo na sa mga nangyayari rito. Hindi ko gustong masaktan ka, pero kailangan kong harapin ang sarili kong kapalaran. At hindi mo alam kung gaano kahirap iyon para sa akin. Ang mga magulang ko, ang mga bata rito, bahagi iyon ng buhay ko na hindi ko pwedeng baliwalain. Pero hindi ibig sabihin nito na hindi kita mahal. Seryoso, Jeyo, mahal na mahal kita. At kung pwede lang, gusto kong sabay tayong makalabas rito. Sabay tayong bumuo ng buhay natin sa Maynila. Sana maintindihan mo ko. Hindi na ako sumagot ba? Para saan pa ba? Sa halip, tinipon ko na lang ang mga gamit ko at tuluyan ang umalis. Habang naglalakad ako palabas, malinaw kong nakikita ang paligid. At gustong gusto kong bilisan ang mga hakbang ko. Gusto ko nang makaalis, kahit ngumiti pa sa akin ang mga tao sa paligid. Dahil hindi na nila kayang itago sa akin ang mga lihim na alam ko na noon. Sumakay ako ng sasakyan at doon ko ibinuhos ang lahat. Umiyak ako ng umiyak na walang tunog, habang ang driver ay halatang nagtataka. Wala akong maipaliwanag sa kanya dahil ayaw kong idamay o siraan ang pamilya ng taong minahal ko. Kaya sinabi ko na lang na matagal akong nawala at sabik na ako makauwi. Na makalipas ang 1 taon ay muli kong makikita ang mga magulang ko o mga mahal sa buhay. Subalit hindi mawala sa isip ko ang lahat ng nangyari. Hanggang ngayon, sariwa pa rin ang alaala. Lalo na ang mga unang araw na hindi ako makakain, tuwing naiisip ko kung paano nila nilantakan ang karne na hindi ko alam kung saan nagmula. Baka karne yon ng elepante. Kung paano biglang nawala ang mga sisiyo at kung paano sigurado akong pumasok iyon sa kanilang mga katawan, sa kanilang sistema. Kaya palang tawag sa kanila ay mga chicks. Di joke lang. Kung paano ako nagpaligoy-ligoy at nagpasikot-sikot na ipinaliwanag sa mga magulang ko at buong pamilya ko kung bakit hindi ko kasamang bumalik si Neri. Pati na rin sa mga kaibigan, katrabaho, mga kakilala sa negosyo, at sa kung sino-sino pang may alam tungkol sa amin. Wala akong pinagsabihan na hiwalay na kami. Marami pa rin ang nag-aantay at umaasa na babalik si Neri pagkatapos ng ilang buwan. Subalit, taon na ang lumipas. Wala na talaga ako masyadong interes sa mga selebratuing Pasko noon. At iyon ang napansin ng pamilya ko. Bumuko din ako at tumira sa bahay na pilinano at pinangarap naming dalawa ni Neri. Pero ngayon, mag-isa na lang ako roon. Palagi kong sinasara ang bahay tuwing nararamdaman kong papalapit ng Pasko. Nagugulong ako. Dahil sa tuwing nakikita ko ang petsa ng Disyembre, bumabalik lahat sa alaala ko. Pagkaramdam ko tuloy, tatanda na lang akong mag-isa. Hindi naman sa wala na akong tiwala sa mga babae. Ang totoo, mahal ko pa rin si Neri. Hindi na walang pagmamahal at interes ko sa kanya. Ganon pa rin naman tulad ng dati. Ang pinagkaiba lang ngayon, kahit gaano ko siya gustong ipaglaban, hindi ko talaga kaya. Naging duwag ako dahil doon. Iniisip ko na sana naging desisyon ko. Parang nailigtas ko na rin ang reputasyon at pagkakakilanlan ng mga magiging anak namin sa hinaharap. Pati na rin ang mga problemang maaari namin kakaharapin. Mga problemang magdudulot lamang ng sakit sa aming dalawa. Sa mga gabing tahimik, kapag tanging ingay lang ng electric fan ang umahati sa dilim ng kwarto, o di kaya naman kapag tag-init ay aircon, doon ako dinadalaw ng mga alaala. Hindi sila dumarating ng biglaan. Dahan-dahan silang sumisingit sa amoy ng kape, sa tunog ng tambol na naririnig ko sa panaginip, sa huni ng mga ibong. Hindi ko matukoy kung totoo ba o katang isip lang,
nang isip kong pagod na pagod na. Minsan, nagigising ako na pawis na pawis. Hinahanap ang sarili kong hininga, kahit malamig naman ang aircon. Parang may nakadagan sa dibdib ko. Sa mga sandaling iyon, malinaw sa akin na hindi ako tuluyang nakaalis sa Mindoro. May bahagi ng pagkatao kong naiwan doon, sa bakurang may mga kulungan, sa gabing sinindihan ng siga at sinabayan ng alakakan. Sinubukan kong magpakatatag. Binalikan ko ang trabaho, ang negosyo, ang mga dating kaibigan. Ngumingiti ako kapag kailangan, tumatawa kapag inaasahan. Ngunit may mga pagkakataong bigla na lang akong natitigil sa kalagitnaan ng usapan. Dahil may anino sa gilid ng paningin ko. Isang babaeng kahawig ni Neri. Nakatayo sa malayo, nakatingin lang. At kapag lilingon ako, ay wala naman. Ngunit ramdam ko pa rin ang presensya. Parang may mga matang nagmamasid talaga. May mga balitang dumarating paminsan-minsan. Isang kakilalang galing probinsya. Isang tsismis na ibinulong sa akin matapos ang ilang tagay. Sinasabi nilang may mga dalagang biglang nagbago ang ugali. May mga gabing may nawawalang alagang hayop. May mga buntis na hindi maipaliwanag ang dinadala. Hindi ko na tinatanong kung kasama ba roon si Neri. Ayaw kong marinig ang sagot. Pero mas ayaw kong aminin na umaasa pa rin ako na baka sa kabila ng lahat, may natitira pa ring Neri sa loob ng nilalang na naging siya. Kaya sa ngayon, tuwing Desyembre, lalo akong nagiging mailap. Isinasara ko ang bahay, pinapatay ang mga ilaw, at hinayaan ang mga araw na lumipas na parang walang saysay. Kaya buwang 13-month pay ko. Dahil wala akong nabibigyan, di joke lang. Ngunit sa ika-24 ng gabi, palagi akong may naririnig. Isang mahinang pagtunog ng tambol. Malayo pero malinaw. Siguro parang mabubuwang na ako. Kapag isinasara ko ang mga mata ko, parang nakikita ko ang apoy, ang mga anino, at ang iting pilit niyang itinatago noon. Doon ko napagtanto na hindi lang pala siya ang nahawaan. Ako rin. Hindi sumpa ng mga kalibunan, kundi ng alaala. At habang buhay ko iyong dadalhin, hanggang sa dumating ang gabing, may kakatok sa pinto ko at marinig ko ang boses na matagal ko nang iniiwasan. Sa mga nagtatanong dyan o malulungkot kung bakit hindi ko ipinaglaban, siguro naging bading lang ako. Duwag ako ng mga panahong iyon. At saka, ayaw ko rin ng aswang. Hindi sila naliligo araw-araw. Yun lang po at maraming salamat. Jeyo ng Pilipinas. Wakas ng kwento. Hanggang sa muli.